Sumigaw ang leader sa mga archer niya na pumana habang papalapit si Charon, pero banat ni Charon, huling-huli ka na, pre. Gamit ang kakaibang estilo ng pag-eeskrima mula sa kuta, sumugod siya ng pasulong na may mga galaw na kasing wagas ng alon. Isang hiwa lang at tanggal ang mga kamay ng ilang archer. Hinawakan ng commander ang kanyang talim, pero sabi ni Charon, istorbo ka lang. Inatake niya ito. Napatingin na lang ang commander sa sarili niyang kamay na putol at nasa lupa na, saka siya napaluhod at napahiyaw sa sakit. Walang pakialam na sinabi ni Charon na kung balak daw nitong umatake, sana binilisan niya, tinawag naman siyang hayop ng commander. Kahit namimilipit sa sakit, sinabi niyang, imposibleng magpadala ang kuta ng mga sundalo para sa mga lupaing ito. Kaya bakit ka nandito? Paliwanag ni Charon na ang tuyong lupang ito ay katabi lang ng teritoryo ng tatay niya. Dagdag pa niya, hindi raw niya ito papatayin, kundi kakaladkarin lang ang puwet nito pabalik sa kuta. Habang nangyayari to, abala pa rin si Leo sa pakikipaglaban. Para lang siyang naglalaro ng Dynasty Warriors sa mga sundalong kalansay, at sabi ni Charon, ayos din, ha? Kahit na mukhang nagpapanik na si Leo. Nakatutok pa rin ang mga pana ng mga archer, pero walang nagpapaputok dahil nakita nila ang 13 taong gulang na batang ito. Dinisarmahan niya ang tauhan nila at pinutol ang kamay ng kanilang commander. Sabi ni Charon kay Leo na gumagana ang ginagawa niya. Swak daw ito sa estilo ng Sea Wave Sword, pero mas mabuti raw kung dudurugin niya ang mga ito gamit ang purong lakas. Nagtanong ang commander kung sa tingin ba ni Charon ay makakatakas siya ng buhay, pero tinanong lang siya ni Charon ng pangalan niya. Michael Knox daw ang pangalan niya. Sabi ni Charon na hindi niya ito papatayin, pero bigla niyang sinaksak ang tuhod nito para lang magmarka. Muling napahiyaw si Michael at sobrang takot naman ang mga archer para kumilos. Tumawa si Charon at inutusan si Michael na iutos ang pagsuko. Inutusan niya ang mga tauhan niya na bitawan ang kanilang mga sandata. Isinigaw ito ni Michael at lahat sila ay nagsimulang ibaba ang kanilang mga pana. Sabi ni Charon, good boy. Gusto ko yung mga masunurin. Hindi makapaniwala si Michael na natalo sila ng mga bata lang. Nag-angas pa siya at sinabing kapag dumating na ang iba pa nilang tropa, kahit si Charon ay hindi makakaligtas, kahit galing pa siya sa pamilya Restan. Sabi ni Charon, parang umaasa pa raw ito, at tinanong kung ang sorcerer ba ang inaasahan niya. Akala ba talaga ni Michael na 2 bata lang ang ipapadala ng pamilya niya para ayusin to? Sa wakas, natapos na rin ni Leo ang paglilinis sa mga kalansay. Tapos, may naganap na malakas na pagsabog. Naalala ni Charon, syempre, may Guardian Knight silang kasama para protektahan sila. Dahil sa tagal na inaksaya niya rito, mukhang nahuli na ng master niya ang Dark Sorcerer. Dumating siya bitbit ang pugot na ulo ng sorcerer, at kitang-kita ang galit sa mukha niya. Tinawag siya ni Leo at sinimulan niya silang pagalitan. Sabi niya, nakaligtaan daw nila ang pinakaimportanteng ebidensya, kaya palpak na ang misyon nila ngayon. Tinulak lang ni Charon si Michael pababa ng plataporma, at parang wala lang na nagtanong kung nagustuhan ba nito ang paraan niya. Sabi naman niya, ang paglusob ng diretsyo sa base ng kaaway ay gawain ng kapatid niya, kaya bibigyan niya siya ng kredito doon. Bagay daw to sa estilo ng pamilya nila, tapos, inihagis niya ang ulo ng Dark Sorcerer sa harap nila. Nanlaki ang mata ni Michael sa sindak. Nakatitig lang siya sa pugot na ulo ng kaibigan niya. Tinanong naman ng babae kung bakit kailangan pa ni Charon na gumawa ng eksena sa hostage noong una. Paliwanag ni Charon, gusto lang daw niyang umatake kung saan hindi sila inaasahan, dahil walang mag-aakalang ang mga noble ay kukuha ng hostage. Inamin ng babae na may punto siya, at sinabing ngayon lang siya nakakita ng noble na gaya niya. Isa siyang baliw. Nagpasalamat pa si Haron na parang papuri ang narinig niya. Si Michael naman ay nakaupo lang doon, duguan, at nakatitig sa ulo ng kaibigan niya. Napaisip siya kung mga noble ba talaga ang mga taong ito. Sinabi naman ng babae na dapat na silang bumalik sa kastilyo ni Lord Belly. Habang nakaupo roon si Michael, duguan at nakatitig sa ulo ng kaibigan niya, hindi niya mapigilang maisip kung mga noble ba talaga ang mga taong ito. Sinabihan niya sila na kailangan na nilang bumalik sa kastilyo ni Lord Belly dahil marami siyang itatanong, para kay Haron. Sumang-ayon naman si Haron. Tiningnan ni Michael sa huling pagkakataon ang ulo ng patay niyang kaibigan at naisip na lang na ang mga taong ito ay napaka-plastic talaga ng mga taong ito. Biglang nagbago ang eksena sa isang nakakaantig na pagtatagpo, kung saan ang lahat ng mga bihag na alipin ay muling nakasama ang kanilang mga pamilya. Isang lalaki ang patakbong dumating. Isinisigaw ang pangalan ng kanyang anak na si Isabel, at ang bata ay agad na napayakap sa kanya habang humahagulgol. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad dahil hindi niya ito nagawang protektahan. Sa sobrang emosyonal ng paligid, pinanood ni Haron at Yura ang nangyayari. Nakatingin si Yura sa mga magkakapamilya na may bakas ng matinding pagsisisi sa kanyang mukha, kaya tinanong siya ni Charon kung nakakaramdam ba siya ng bigat ng loob ngayon. Inamin naman ni Yura na oo, ganoon nga ang nararamdaman niya. Sumagot si Charon, aba, oo naman. Pero parang masyado pang maaga para makonsensya ka. Dahil baka mas okay pa sa'yo kung nabulok ka na lang sa kulungan ng baron kasama ng mga tropa mo.
Naguluhan si Yura at nagtanong, Sharon, ano pong ibig ninyong sabihin? Sinabi sa kanya ni Charon na sasama siya sa kuta kasama ang pinuno nilang si Michael na. Hanggang ngayon ay nakahandusay pa rin sa lupa at kulang na ng isang kamay. Tanong ni Yura, pero bakit po ako? Pati si Sabina ay sumingit at nagtanong kung talagang hindi ba nila ito gagapusan. Tumingin si Charon kay Yura at ipinaliwanag na sa ngayon, kailangan nila ng tutulong sa pagbuhat kay Michael dahil bugbog sarado na ang mokong at hindi na kayang lumakad mag-isa. Pinag-isipan ito ni Sabina, habang binalaan naman ni Charon si Yura na huwag masyadong mag-relax. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita ang ilan sa mga pinalayang preso at nagtanong kung parurusahan din ba si Yura. Kinumpirma ito ni Charon at sinabing sa totoo lang, isa rin siyang bandido gaya ng iba. Pero sabi ng isa sa mga lalaki, baka masyadong mapangahas ang sasabihin niya, pero talagang inalagaan sila ni Yura noong nakakulong pa sila. Palihim daw itong nagdadala ng gamot sa mga may sakit at nagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom na. Kaya naman nakiusap siya na sana ay kaawaan nito. Tumingin si Sabina kay Charon at tinanong kung ano ang tingin niya rito. Sabi ni Charon, dapat sigurong pag-isipan ang pagbibigay ng konsiderasyon dahil tinulungan naman sila ni Yura na mahanap ang pinagtataguan ng mga ito. Tuwang-tuwa naman si Yura at nangakong magsisilbi kay Charon ng tapat habang buhay. Agad siyang sinabihan ni Charon, kakabiyahe lang namin sa iyo na huwag kang masyadong kampante. Maya-maya, tinawag ni Leo ang ating bida at sinabing, may nahanap siya na dapat nitong makita. Binuksan nila ang isang bariles. At nanlaki ang mga mata ni Charon habang nagtatanong kung iyon ba talaga ang iniisip niya. Sa loob niyon ay may mga magic stones. Habang nangyayari ito, ang mga taga-Baronia ay tuwang-tuwa habang pinapanood na dinadala ang mga bandido. Binanggit ni Leo na, malamang ay magpapapiging si Ran para rito. Nagsimula siyang kumaway sa mga tao sa paligid ng sobrang friendly, pero nanatiling tahimik si Charon, halatang may binabalak na naman. Tinanong siya ni Leo kung iniisnab ba siya nito. Sabi ni Charon, maliwanag na ang lahat ngayon may dahilan kung bakit ganito kalaking grupo ang nagtatago sa liblib na kabundukang ito. Malamang ay hindi man lang alam ng pamilya ng baron na may minahan pala ng mga magic stone sa mismong teritoryo nila. Hindi pa niya alam kung gaano kaganda ang kalidad nito, pero ang pagkakaroon pa lang ng minahan ay siguradong magdadala ng limpak-limpak na kita. Napaisip si Leo, Diyos ko po, ano na namang pakana ang binabalak nito? Binanggit ni Sabina na dumating na si Ran, para salubungin sila. Binete silang lahat ni Ran habang ang ibang mga kasamahan ay dinadala na ang mga preso sa piitan. Sabi ni Sabina, siya na ang bahala sa lider ng mga bandido. At nagtanong kung okay lang ba ito. Sumagot si Ran na syempre naman, pero may gusto sana siyang itanong. Sinabi ni Sabina na naroon lang siya bilang bantay, kaya dapat itong makipag-usap sa kanyang mga estudyante. Nabanggit ni Ran na naghanda sila ng isang simpleng piging at gusto sana niyang makasama silang kumain habang nag-uusap. Agad namang humingi ng paumanhin si Charon at sinabing kailangan na nilang bumalik sa kuta ng walang paligoy-ligoy. Mukhang dismayadong-dismayado si Leo. Gusto lang naman ng lalaking ito. Mag-isa lang siyang gagawa ng ganoon kalaking bagay? Sabi ni Charon, kailangan muna niyang isangguni ito sa tatay niya. Pero kapag natuloy ang proyektong ito, maaaring magtalaga rito ng mga kabalyero mula sa kuta na magpapalakas sa ekonomiya at reresolba sa mga problema sa depensa. Kumbaga, win-win solution talaga ito para sa lahat. Tinanong naman ni Ran kung anong porsyento ng minahan ang gusto ng pamilya ng duke. Sinabi ni Haron na pag-uusapan muna nila ito ng ama niya dahil ang isang batang gaya niya ay wala pang sapat na karanasan sa mga ganyang detalye. Habang nangyayari iyon, nakatayo lang si Sabina sa tabi, kitang-kita ang pagmamalaki sa kanyang estudyante na nakikipagnegosasyon na sa edad na 13. Habang pauwi na sila, sinabi ni Haron na may itatanong siya kay Sabina. Tinanong niya kung bakit nagbanggit ito ng mga bagay na maaaring magpagulo sa sitwasyon sa pinagtataguan ng mga bandido. Doon na niya binanggit ang tungkol sa Black Wizard. Nagtanong si Charon kung dahil ba ito sa pagiging ordinaryong tao lang niya. Pero binanggit ni Sabina ang pangalan nito si Ted Delarda, isang Class 2 na kriminal. Isa siyang Black Mage ng 6th Circle. Talagang nagulat si Charon at hindi niya ito inaasahan. Ipinaliwanag ni Sabina na isa itong high-level na pugante na nanggugulo sa teritoryo ng imperyo kasama ang mga deserter. Idinagdag pa niya na masyadong naging abala ni Charon at Leo sa pag-aasikaso sa mga mumurahing tauhan, kaya hindi nila napansin ang mas mahalagang bagay. Sabi niya, lumalakas lang ang isang tao kapag nakakalaban nito ang mga malalakas na kalaban. Kung natalo lang sana ni Charon ang Black Mage noong una pa lang, hindi na sana sila nagsayang ng oras. Para sa kaniya, isang malaking kabiguan ang misyong ito. Kailangan daw niyang tandaan ang leksyong ito. Napaisip naman si Leo kung bakit parang hindi siya kasali sa usapan. Tinawag siya ni Sabina at sinabing mas naging maayos ang kaniyang ginawa kaysa sa inaasahan, dahil ito ang unang beses niyang makaharap ang mga undead. Dapat lang siyang magmalaki.
Mukhang natuwa naman si Leo dahil hindi siya kinalimutan, pero hirit ni Sabina, kailangan pa niya ng higit na kumpiyansa sa sarili. Iminungkahi nito na baka kailangan niya ng bagong gupit. Pagbalik sa kuta, sinabi ni Enric na sa wakas ay nakauwi na rin sila. Nagtanong si Paul kung may nangyari bang kakaiba. Iniulat ni Enric na bumalik na ang mga kabalyerong ipinadala sa kanluran. Nakabalik na rin sina Charon at Leo mula sa misyon nila kasama si Sabina. Maya-maya pa, may isang katiwala na humahangos papunta sa kanila. Tinanong ni Paul kung anong problema. Sumagot ang katiwala na may dumating na sulat galing sa palasyo ng imperyo. Nagtaka si Paul dahil wala namang nabanggit ang emperador bago siya umalis ng kabisera, pero habang binabasa niya ito, bakas ang gulat sa kanyang mukha. Lumalabas na personal na iniimbitahan ng emperador si Charon sa kabisera. At heto na nga, pumasok na ang tren sa istasyon. Bumaba si Yura habang pasan-pasan si Michael na parang sako ng patatas. Tuwang-tuwa si Yura dahil sa laki ng lugar na iyon. Talagang dambuhala ang kutang ito. Si Michael naman, na hanggang ngayon ay wala pa ring kamay at punong-puno ng sama ng loob, sinabihan si Yura. Na huwag maniwala sa mga kalokohan. Anumang oras daw ay itatapon silang dalawa sa kulungan. Sabi niya, kung gusto pa nilang mabuhay, kailangan nilang tumakas sa sandaling hindi nakatingin ang mga guwardiya. Sinuntok siya ni Yura sa mukha at sinabihang manahimik na lang. Pinapanood lang ni Leo at Sharon ang buong eksenang ito. Sigaw ni Yura sa kanya, ikaw mismo ang nagsabing wala akong kwenta at dapat na akong mamatay, kaya bakit naman kita tutulungan? Pagkatapos noon, dumating si Paul at naging magulo ang lahat gaya ng dati dahil tuwang-tuwa si Charon nang makita ang kanyang ama. Tinanong ni Paul si Sabina kung maayos lang ito, at sumagot naman ang babae ng medyo matamlay habang binabanggit na ipinatawag din daw ito. Sumagot si Paul na oo, dahil daw ito sa mga pinaggagawa ni Charon sa teritoryo ni Baron Bell. At sa totoo lang, sakit talaga ito sa ulo. Pero idinagdag niya na mukhang bilib na bilib naman si Charon sa sarili nito. Formal na nagbigay-pugay si Leo at kinumusta ang lahat. Sabi ni Paul, nabalitaan niyang naging maganda ang ipinamalas na galing ni Leo. Umabot pa nga sa kaniya ang balitang ito. Siguradong narinig na rin ito ng kuya niya at tiyak na matutuwa iyon. Sabi ni Paul, baka pagod na sila kaya dapat na silang magpahinga. Pero tinanong siya ni Sabina kung ano na nga bang nangyayari sa imperyo. Para sa kaniya, tila may masamang mangyayari. Doon na ibinunyag ni Paul ang mga nangyayari sa politika. Ang mga makapangyarihang pamilya, maliban sa kanila, ay magkakampi na ngayon at lahat sila ay panig kay Duque Salmon. Sinusuportahan din nila si Marquis Diaz. Plano sana ni Paul na makipagkita sa iba't ibang pamilya sa kabisera. Pero kinansela niya ang lahat matapos na wala ring kahantungan ang pag-uusap nila ng emperador. Ipinaliwanag niya na si Duke Salmon at ang Marquis ang mga taong tunay na nagpatalsik sa dating emperador at nagluklok sa kasalukuyang nakaupo sa trono. Sila ang may hawak ng tunay na kapangyarihan. Ang kapatid naman ni Sabina ay nagretiro na sa serbisyo matapos ang pagbabago sa pamunuan. Inakala niya na iyon ang pinakamabuti para sa kinabukasan ng lahat, pero heto't ganoon na lang ang trato sa kanila ngayon. Sabi ni Sabina, tila matatapos na ang mga araw ng kapayapaan. At sumang-ayon naman doon si Paul. Sabi niya, gusto man nila o hindi, kailangang kumilos ng kanilang pamilya. Napansin naman ni Sabina na ang ginawa ng kaniyang anak ay maaaring pabor pa sa kanila. Dahil doon, mayroon na silang matibay na dahilan para magtalaga ng mga tropa. Ang mga tropa sa lupain ng pamilya at palawakin ang kanilang impluensya. Sabi niya, mukhang interesante raw yung anak niya dahil nagawa nito. Ang isang napakagandang hakbang sa tamang-tamang pagkakataon. Sabi ni Paul Pena, nakakatuwa naman ang papuri pero agad siyang pinaramdam ni Sabina na hindi siya ang pinupuri nito. Buwisit! Dumating na si Caron at ang grupo at sinabi ni Zera na magaling ang ginawa nila. Nabalitaan niya ang tungkol sa sitwasyon ng mga takas na sundalo. Itinuro ni Caron si Michael at sinabing ito ang kanilang pinuno. At sinabi ni Zera na itatanong niya ang lahat habang humihinga pa ito. Nagtanong naman si Hans kung sino yung lalaking pasa ng bandido at sumagot. Si Caron na isa rin itong bandido. Dalhin na raw ito. Nagsimulang magpanik si Yura pero sinabi ni Caron na isa itong impormante. Kaya dapat itong tratuhin ng maayos at pakawalan mamaya dahil gagamitin niya itong personal na utusan. Sinabi ni Caron na magpapahinga na siya pero agad itong hinarang ni Zera. Hindi pa tapos ang misyon niya. Kailangan niyang gumawa ng ulat para suriin ang misyon at mapabuti ang mga susunod na operasyon. Nagtanong si Caron kung kailangan ba nilang sumulat ng hiwalay na ulat at sumagot si Zera na pwede naman nilang gawin iyon ng magkasama. Biglang nagningning ang mga mata ni Caron. Tamang-tama dahil ginawa na niya ang lahat ng trabaho. Kaya si Leo na lang ang pwedeng gumawa ng ulat. Sabi ni Leo, mas mabilis sana kung magtutulungan sila. Pero binalaan siya ni Caron na pag-isipang mabuti kapag naisumite na ito. Babasahin din daw ito ng tatay niya. Ibig sabihin, dapat ay mas palakihin pa ni Leo ang mga nagawa niya. Pagkakataon na niya itong magpasikat sa tatay niya. Naisip ni Leo na may punto nga naman siya, pero kung masyadong lalabas ang pangalan ko, baka mapahamak lang ako.
Nainis si Zera at sinabihan si Hans na dalhin na lang ang mga preso. Pagkatapos, kaswal na inihagis ni Sabina ang ulo ng itim na salamangkero kay Zera. Sinabi niya na para sa ulat, pwedeng gamitin ng mga bata ang kanilang pangalan. Hayun, umalis na si Caron at iniwan si Leo. Para gawin ang lahat ng papeles. Tinawag siya ni Leo at tinanong kung saan siya pupunta, at sumagot si Caron na pupunta siya sa silid. Sanayan dahil naabot na niya ang pang-apat na bituin, at pwede na siyang mag-isa doon. Pinanood siya ni Zera habang papaalis, at naisip, kung ang batang ito ay mag-iensayo agad pagka-uwi, paano paniniwalaan ng kahit sino na 13 taong gulang pa lang siya? Seryoso, iba talaga ang batang ito. Lumalim na ang gabi at sinabi ni Alo na ipinatawag niya ang lahat para sa isang mahalagang bagay. Sinabi ni Zera na dinala na niya ang hinihingi nito. Ipinakita ni Alo na isa itong piraso ng balat ng halimaw na lumitaw sa mga kapatagan sa kanluran. Mukha itong normal sa unang tingin pero ang itim na enerhiya. Sa loob nito ay hindi ordinaryong puwersa. Ito ang itim na ether ng masamang emperador. Mukhang nagulat ang lahat ng anak niya. Sinabi ni Paul na matagal nang patay ang masamang emperador. Kaya paanong ang kanyang itim na ether ay mapupunta sa loob ng mga halimaw? Pinatigil siya ni Alo at sinabing dalawa lang ang pagpipilian. Maaaring ito ay mga tira-tirang bahagi ng kalooban ng emperador o ang masamang emperador ay buhay pa rin. Ano man ang mangyari, kailangan nitong may kinalaman sa nangyayari sa imperyo. Bukod dito, ang balita tungkol sa nangyari sa lupain ng Belly ay nakarating na sa emperador at ngayon ay personal na ipinatawag ng emperador si Caron sa kabisera. Hindi mukhang masaya si Rafael dito at gulat na gulat naman si Paul. Sinabi ni Alo na hindi niya pwedeng ipadala si Caron ng mag-isa, isasama rin niya si Leo at ilang mga kabalyero. Siyempre, hihingin muna niya ang opinyon ni Caron at kung tumanggi ito, hindi pipilit si Alo. Nagtanong si Paul kung hindi ba ito magdudulot ng problema. At sumagot si Alo na ayos lang dahil bata pa naman si Caron. Pero higit sa lahat, kailangan niyang malaman kung bakit nakipagkasundo si Caron sa anak ni Belly. Sabi niya, dalhin niyo agad dito si Caron, at nakita natin si Caron na nag-ensayo ng kanyang mana sa silid, lingid sa kanyang kaalaman na malapit na siyang kaladkarin sa isang pagtitipon ng pamilya para magpaliwanag tungkol sa kanyang mga hindi autorisadong pakikipagnegosyo. Kasagsagan ng ensayo ni Caron nang mapansin niya si Zera at tinanong kung kanina pa ba ito. Nandoon. Sumagot si Zera na kararating lang niya. Nabanggit ni Caron na narinig niyang maliban sa pamilya, si Zera lang ang pinapayagang pumasok sa silid sanayan pero hindi pa niya ito nakitang pumasok noon, kaya anong meron? Tumango si Zera at sinabi ang totoo. Malamang na kailangang pumunta ni Caron sa kabisera. Sinabi niya kay Caron na gusto siyang makita ng pinuno ng pamilya sa pagpupulong ng konseho at doon niya malalaman ang lahat ng detalye bago pa siya makapasok. Binuksan na ng mayordomo ang pinto at tinanong ni Alo kung nagustuhan ba ni Caron ang kaniyang unang misyon. Sumagot si Caron na oo, at dumiretso na si Alo sa punto. Ipinatawag niya ito dahil sa nangyari sa baronia. Walang awtoridad si Caron na makipagkasundo sa negosyo para sa pamilya. Kaya bakit siya kumilos ng mag-isa? Naisip ni Caron, galing sermon pala to, hindi selebrasyon. Nagtanong si Alo kung naisip ba niya na ang kaniyang mayabang na kilos ay labis na kawalan ng galang sa pamilya Belly. Sumagot si Caron na hindi. Nakipagkasundo lang siya kay Belly. At pumayag naman ang anak ng baron sa sarili nitong kagustuhan. Bukod doon, naisip niya na meron pang mas malalim na dahilan. Mas mahalaga pa sa mga formalidad ng mga noble. Nagtanong si Alo kung ano ba ang mas importante para sa isang noble kaysa sa kagandahang asal. Nag-isip si Charon at sumagot, ang dangal ng pamilya. Mukhang nasiyahan naman si Alo sa sagot na to, at sinabing, dahil sa laki ng halaga ng kasunduan, pwedeng-pwede sanang ipagmalaki ni Charon ang sarili niyang tagumpay, pero sa halip, mas inuna pa niya ang kapakanan ng pamilya at mas piniling magpakumbaba. Magandang desisyon to. At ang relief na hindi siya masisante dahil sa mga hindi otorisadong deal ay bonus na lang. Tinitigan silang lahat ni Zera at napansin ni Charon na pinagmamasdan siya nito ng mabuti, pero sabi ni Alo, sige. Sa huli, ang deal na dinala ni Charon ay malaking tulong sa pamilya at sipal na ang bahala sa iba pang negosasyon. Tutal, wala namang masama kung ang ama ang makikinabang sa pinaghirapan ng kanyang anak. Sabi ni Pal, aalis siya papunta sa baroni sa madaling araw. Pagkatapos ay binanggit ni Alo ang sulat mula sa emperador. Ipinapatawag ng mahal na emperador si Haron dahil nakarating na sa kabisera ang mga balita tungkol sa kanya. Naisip ni Haron na ayon kay Zira, dumating ang sulat ng emperador bago pa man makabalik si Alo. Nagtataka siya kung ganoon ba talaga kagaling ang intelligence network ng emperador, pero nirealize niya na ang kasalukuyang emperador ay isa lang palang sunod-sunuran. Siguradong ang mga makapangyarihang noble sa likod niya ang nag-eespiya. Habang iniisip niya yon, napuno ng nakakailang nakatahimikan ang silid at sinabi ni Alo kay Charon na kung ayaw niyang pumunta,
hindi naman siya pinipilit. Siguradong naintindihan nito kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagpunta sa kabisera. Ngayon, siguradong gugustuhin ng mga pamilya ng mga noble doon na kumpirmahin kung sino ba talaga siya at baka mas matalino kung mananatili muna siyang tahimik. Kaya, ang pag-iwas sa kabisera ay isang opsyon. Napatingin si Zira kay Alo at nagtataka kung bakit binibigyan pa siya nito ng pagpipilian gayong hindi naman kailangan. Sabi ni Charon, syempre, pupunta siya. Makikita na rin niya sa wakas ang kanyang lolo sa ina pagkatapos ng mahabang panahon, pero tinanong niya kung mag-isa lang ba siyang pupunta, sabay di na. Nasa misyon din si Leo. Sabi ni Alo, kung pupunta si Charon, sasamahan siya ni Leo at ang squad ni Hans ang magbabantay sa kanila. Nagtanong si Charon kung bakit kailangan pa niya ng proteksyon gayong nandoon naman ang lolo niya. Binanatan siya ni Alo. Huwag kang masyadong feeling. Hindi sila nandoon dahil espesyal ka, nandoon sila dahil walang nakakaalam kung anong gulo na naman ang gagawin mo sunod. Buwisit. Mismong tatay niya ang bumanat sa kanya ng todo. Susunod na eksena, sa baroni ng Bell kung saan tinatapos na nila ang negosasyon. Nagpasalamat si Pal sa kanila at tinanong si Ran kung alam ba ng tatay niya ang mga kondisyong ito. Sabi ni Ran, siyempre pumayag ang tatay niya. Ang parte sa minahan ay 80% para sa Reston at 20% para sa baroni ng Bell. Dahil ang mga Magic Crystal Stone ay sobrang laki ng kita, kahit maliit na parte lang yan, ay napakalaking pera na. Pero ang kondisyon na ibigay ang 5 sa 20% na yon partikular na kay Charon at Leo ay kakaiba at medyo dehado para sa pamilya Bell. Siyempre, maayos na nagawa ng dalawa ang misyon nila, pero bilang komisyon, masyadong malaki para sa isang graduate ng Imperial Academy ang gumawa ng ganito kagabos na desisyon. Ipinaliwanag ni Ran na paraan nito para makuha ang loob ng dalawang kabataan. Sagot naman ni Pal, ni hindi mo man lang sinubukang itago ang intensyon mo. Pagpapatuloy ni Ran, sinabi niyang nag-i-invest siya sa dalawa na balang araw ay mamumuno sa kuta. Sabi ni Pal, wala siyang hiya pero nirerespeto niya yon, isang matapang na hakbang. Mapalad si Baron Bell na may anak siyang kasing gay. Talino mo. Sabi ni Ran, syempre hindi siya kasing galing ni Pal. Pagkatapos ay sinabi ni Ran na oras na para marinig ang opinyon ng mga kabataan. Syempre, nagniningning ang mga mata ni Charon dahil sa pera at nagtataka lang si Leo kung bakit. Nakangiti na naman ang kapatid niya na parang baliw. Sabi ni Charon, malugod niyang tinatanggap ang alok. Magpapatuloy tayo sa pagbuo ng matatag na samahan at isang malaking karangalan ang makatrabaho ang isang dakilang pamilya. Napakagaling talagang magsinungaling ng batang to. Ang gusto, alang naman niya ay ang pera. Pagbalik sa istasyon, sinabi ni Leo kay Charon na may tanong siya. Paano nila paghahatian ang parte na nakuha nila? Walang pakialam na sinabi ni Charon na syempre, kukuha siya ng siyam at kay Leo ang isa. Tanong ni Leo, kukuha ka? Talaga ng ganoon kalaki? Tinanong siya ni Charon kung bakit parang gulat na gulat siya. Sabi ni Leo, akala niya ay nagkakasundo na sila nitong mga nakaraang araw. Kaya, paano niya nasasabi ang ganoong bagay? Pero ayaw na ni Leo makipagtalo at tinanggap na lang ang kasunduan. Sinabihan siya ni Charon na tandaan ang mangyayari kung magbabago ang isip niya mamaya. Pinagmamasdan ni Palang eksena at sinabing, noong mga bata pa sila ay laging nag-aaway ang dalawa, pero ngayon ay tila hindi na sila mapaghiwalay. Mga kaibigan, nananaginip ng gising ang lalaking to. Nakikita lang niya ang gusto niyang makita. Kakauto lang ni Charon kay Leo para makuha ang 70% ng parte. Hindi sila mapaghiwalay? Ang isa ay tusong negosyante. At ang isa naman ay laging nauuto. Nalipat ang eksena sa dalawang magkapatid na nag-uusap at taranta na si Leo. Sabi niya, Prayer, hindi ako makapaniwala na pupunta talaga tayo sa kabisera. Mga tsismis lang ang naririnig ko tungkol sa lugar na yon. Wala akong alam kahit ano. Ano ba ang dapat kong gawin? At si Charon naman, relax lang. Parang sinasabing, Prayer, kumalma ka lang. Pero, hindi pumapayag si Leo. Sabi niya makikipagkita raw sila sa emperador, ang tunay na emperador. Sa tingin ko naman, may karapatan akong magpanik ng konti. Tapos biglang nagbago ang isip niya ng 180 degree at nagsimula siyang ma-excite. Nagkwento siya tungkol sa mga party, at sa katotohanang puno raw ng magagandang babae ang kabisera, napabuntong hininga na lang si Charon at biglang sumulpot si Sabina. Tuwang-tuwa siya at sinabing parang laging may pista sa kabisera dahil sa dami ng tao, at marami raw sa kanila ang talagang malalakas. Napatingin si Leo na parang naguguluhan. Ha? Teka lang, anong ginagawa niyo rito? At sumagot siya, ay, pumunta ako para i-celebrate ang unang misyon niyo. Ngayon, nasaan na ang mga baso niyo para sa alak? Tiningnan siya ng seryoso ni Charon at sinabi, bakit ka naman maghahanap ng baso ng alak sa kwarto ng isang 13 taong gulang na bata? At itong babaeng to, walang pag-aalinlangang nagkibit balikat at sinabing, makinig kayo.
basta nalalagyan ng alak, kahit anong baso ayos na. Binato niya sila ng kung ano-anong baso, at humarap kay Leo, sabay tanong kung nakainom na ba ito dati. Inamin ni Leo na nakatikim na siya ng ilang lagok dahil kay Charon. Napabuntong hininga si Sabina, at sinisi si Sharon dahil ginawa pa niyang kasabwat ang sarili niyang kapatid sa pagnanakaw ng alak. Pero sabi ni Leo, mas maganda raw kung sabay silang mapapahamak. Sinalina naman siya ni Sabina ng isang baso. Sinabihan niya ito na wag nang mag-atubili dahil ang master mismo ang nagsisilbi. Medyo naging emosyonal pa siya at sinabing lumaki raw silang dalawa ng maayos. Nagpasalamat si Charon at nagpatuloy si Sabina, na 3 taon na raw ang nakalipas simula nang ipangako niyang ituturo sa kanya ang lahat. Sa totoo lang, medyo malungkot siya na hindi niya makikita ang matinding kaguluhan na gagawin ni Charon sa kabisera. Nabanggit ni Leo na narinig niyang babalik na raw ito sa dagat ng Hilaga, at biglang naiyak ang bata, sabay tanong kung hindi na ba sila magkikita kailanman. Inasar agad siya ni Sabina at sinabing sa sobrang iyakin nito, baka hindi man lang siya makapagsalita sa mga babae sa mga party sa kabisera. Hiyang-hiya si Leo, at nagpakawala pa ng isang balita si Sabina. Sinabi niya na kung pupunta raw ito sa mga party, mas mabuting wag siyang sumama kay Charon. Naguluhan si Leo. Ha? Bakit? At sumagot siya. Well, sa itsura niya, sa galing niya, at sa husay niyang magsalita, sa tingin ko, alam mo na ang sagot. Parang tinamaan ng kidlat si Leo sa narinig. Siguradong nanakawin ng kuya niya ang lahat ng atensyon. Tiningnan niya si Haron at tinapik sa balikat, sabay biro na talagang sinisira ni Haron ang tsansa niyang makapag-asawa. Sumagot si Charon at sinabihan si Leo na manahimik na lang at uminom. Samantala, lumipat ang eksena kay Halo na umiinom din, dahil mukhang lahat sila sa pamilyang ito ay may mga problema. May kumatok sa pinto. Si Paul yon. Sinabihan siya ni Halo na pumasok, at nagtanong si Paul kung pinatawag ba siya nito. Kinumpirma ito ni Halo at nabanggit na nabalitaan niyang natapos na ni Paul ang negosasyon kay Belly. Mukhang pumayag daw silang ibigay ang parte nila sa mga bata, na talagang nakakagulat. Ipinaliwanag ni Paul na malaki ang naging impluensya ng opinyon ng batang baron, at tinawag itong isang pamumuhunan para sa hinaharap. Humanga si Halo at sinabing matalino ang anak ni Belly, at hinding-hindi masama ang magkaroon ng malalakas na kakampi. Ikinuwento niya kay Paul ang buong nangyari kay Belly, at sumagot si Paul na siya na ang bahala rito. Sinalinan siya ni Halo ng alak. Nagpasalamat si Paul, pero naging seryoso ang mukha niya. Sinabi niya na hindi nagbibigay ng papuri ang tatay niya ng walang dahilan, kaya siguradong may iba pa itong pakay. Nahulaan niyang tungkol ito sa pagpunta ni Charon sa kabisera. Kinumpirma ito ni Halo at binigyang diin na hindi kailanman nagpapatawag ng direkta ang mga emperador ng kahit sino. Ang katotohanang ipinatawag si Haron ay talagang nakapagtataka. Sinabi ni Paul na nag-aalinlangan din sila. Nagpatuloy si Halo at sinabing sa huling pagkikita nila, nakita niya uli ang takot sa mga mata ng emperador. Yung takot na nanggagaling sa katotohanang pinatalsik ni Halo ang dating masamang emperador, at natatakot itong baka gawin din niya yon sa kanya. Kaya iniisip ni Halo na baka may iba pang puwersang politikal na kasangkot dito. Nagtanong si Paul kung sa tingin ba niya ay laro lang ito ng politika, at sumagot si Halo, sigurado ako. Binanggit ni Paul na sa dami ng makapangyarihang pamilya na nagtitinipon sa politika sa kabisera, maaari namang tumanggi na lang si Halo sa hiling ng emperador, pero hindi niya ginawa. Nagtanong siya kung may karapatan ba siyang malaman kung bakit. Sabi ni Halo, gusto niyang makita kung hanggang saan ba talaga ang kakayahan ni Charon. Nagulat si Paul sa narinig niya. Ipinaliwanag ni Halo na si Charon ang pinili ng espada ng mga ninuno, kaya gusto man niya o hindi, nakatadhana siyang maging sentro ng kanilang pamilya. Bilang miyembro ng pamilya Reston, kailangan niyang harapin ang walang katapusang pressure at mga banta mula sa labas. Kaya ito mismo ang dahilan kung bakit hindi tumanggi si Halo. Kung si Charon ang magdadala ng kinabukasan ng kanilang pamilya, kailangan niyang patunayan na kaya niya itong pasanin. Tinanong niya si Paul kung nag-aalala ba ito para kay Charon. Biglang uminom si Paul ng sobrang bilis kaya nabulunan siya at napaubo ng malakas. Tumawa ng konti si Halo at sinabi ni Paul na gusto niyang maging tapat. Talagang may tiwala siya sa anak niya. Tinitigan siya ni Halo habang nakangiti ng may pagmamalaki. Sinabi niya na yan mismo ang gusto niyang marinig. Kinabukasan, naihanda na ni Sabina ang kabayo para sa kanilang pag-alis. Dahil si Charon ang pinili ng espada ng mga ninuno, gusto man niya o hindi, nakatadhana siyang maging sentro ng kanilang pamilya. At bilang miyembro ng pamilya Reston, kailangan niyang harapin ang walang katapusang pressure at mga banta mula sa labas. Ito mismo ang dahilan kung bakit hindi tumanggi si Halo. Kung si Charon ang magdadala ng kinabukasan ng kanilang pamilya sa kanyang mga balikat, kailangan niyang patunayan na kaya niya itong pasanin. Tinanong niya si Paul kung nag-aalala ba ito para kay Charon. Biglang uminom si Paul sa kanyang baso ng sobrang bilis, kaya nabulunan siya at napaubo sa buong paligid. Tumawa ng konti si Halo at sinabi ni Paul na gusto niyang maging tapat. Talagang may tiwala siya sa kanyang anak. Tinitigan siya ni Halo habang nakangiti ng may pagmamalaki. Sinabi niya na yan mismo ang gusto niyang marinig.
Kinabukasan, naihanda na ni Sabina ang kabayo para sa pag-alis. Sinabi niya na iyon mismo ang gusto niyang marinig. Kinabukasan, naghanda na si Sabina ng kabayo para umalis. Tinatanong siya ni Zira kung hindi ba talaga siya magpapaalam sa bata, at sumagot siya ng, hindi na. Nakipag-inuman na siya sa kanila kagabi. Nag-enjoy naman siya. Nagtataka naman si Zira kung bakit ba laging ninanakaw ng lahat ang alak niya. Dagdag pa ni Sabina, magiging busy rin naman ang mga bata sa pag-alis papuntang kabisera ngayong araw, kaya mas mabuting umalis na lang siya ng tahimik. Excited na siyang makita silang muli. Sabi naman ni Zira, sisiguraduhin niyang laging puno ang lagayan ng alak hanggang sa pagbabalik niya. Bago siya tuluyang umalis, tumingin siya sa bintana ni Charon at yumukod naman ang bata sa kanya bilang paggalang. Napangiti siya at sinabing magkikita pa sila sa susunod. Pagkatapos ay bumalik na siya sa North Sea, ang lugar na itinuturing niyang tahanan. Sinabihan niya si Charon na welcome itong bumisita sa kanya kahit kailan at hihintayin niya ito nang may kasamang masarap na alak. Naisip ni Charon na talagang umalis na siya at sulat lang ang iniwan. Ngayong wala na siya, baka pati ang mga tito niya ay kumilos na rin. Eksakto namang dumating si Tel at sinabing wala na ang tita nila. Sabi ni Charon sa sarili niya, speaking of the devil. Lumipas ang ilang araw at handa na ang mga bata para sa kanilang paglalakbay. Naghihintay sila sa istasyon at umaarte si Hans bilang responsableng nakatatanda, tinatanong kung naisakay na ba ang lahat ng gamit ng batang amo. Kinumpirma ng lahat na ayos na ang lahat, pero patuloy pa rin siya sa pag-aalala tungkol sa kanilang mga damit at gamit. Naiinis na si Charon at tinanong si Zira kung bakit kailangan pang maging ganito ka-over ang pag-alis nila. Sagot ni Zira, dahil makikipagkita kayo sa emperador bilang representante ng buong pamilya. Kailangang magmukha kayong kagalang-galang. Sabi naman ni Charon, sige, tama ka. Pero bakit pati ang buong squad ni Hans ay sasama sa atin? Sabi ni Zira para raw ito sa seguridad nila, pero agad siyang kinontra ni Hans. Sabi niya, ang totoo niyan ay nag-aalala si Zira na baka gumawa lang ng gulo si Haron. Sinabihan siya ni Haron na manahimik na lang, at nagreklamong magiging sakit lang ng ulo ang biyaheng ito dahil sa dami ng mga boring na taong kasama nila. Nagkaroon ng flashback nung nilapitan siya ni Tel. Nagbatian sila, at tinanong ni Tel kung papunta ba siya sa kabisera. Nag-confirm si Charon, at sinabi ni Tel na may hihilingin sana siyang pabor. Tanong naman ni Charon, ano yon? At heto na, sinabi na ni Tel ang gusto niyang mangyari. Umaasa siya na hindi magkakalat si Charon sa kabisera gaya ng ginagawa niya sa kuta. Sabi niya, alam niyang naiintindihan ni Charon ang ibig niyang sabihin, kaya hindi na niya ito papahabain pa. Sagot ni Charon, sige. So parang sinasabi mo na rin ng harap-harapan na tinitiktikan mo ako. Hindi man lang ito itinanggi ni Tel, sabi niya, maraming kalaban sa kabisera na gustong pabagsakin ang pamilya nila. Kaya kapag nagbigay si Haron ng kahit katiting na dahilan, si Tel mismo ang magpaparusa sa kanya. Nagpasalamat naman si Haron sa mabubuting salitang binitawan nito. Sabi niya, gagawin niya ang lahat para maabot ang mga inaasahan sa kanya. Pinag-ingat naman siya ni Tel sa pag-uwi. Pinanood siya ni Charon habang paalis at lihim na natawa. Inisip niya, parurusahan ako. Akala ba ng lalaking ito kaya niya akong pasunurin dahil lang siya ang unang prinsipe? Nagpaplano na siya, iniisip na tatanggalin niya ang mayabang na mukhang yan, at sinabi kay Tel na abangan na lang ang mangyayari sa hinaharap. Balik sa kasalukuyan. Tapos na ang mga paghahanda. Sinabihan ni Charon si Hans na kapag gumawa ito ng kahit anong gulo, hindi niya ito palalampasin. Bigla namang dumating yung malaking lalaki kanina na hingal, at humingi ng tawad dahil nahuli siya. Nagpasalamat siya kay Haron dahil binigyan siya nito ng isa pang pagkakataon. Pero gaya ng dati, sinabi ni Haron na isasama lang niya ito sa kabisera para ipakulong. Sabi niya rito na huwag magpapakampante. Pagkatapos ay may narinig silang anunsyo. Sinasabi sa anunsyo na kailangan na ng lahat na sumakay. Sinabi ni Hans kay Zira na aalis na sila, at nagpaalam naman si Zira sa kanilang dalawa. Pinaalalahanan niya silang huwag gumawa ng gulo sa kabisera. Sabi ni Charon, sa tingin ba nila mga salbahe kami kung makapagsalita sila? Bumanat si Zira ng isang salawikain tungkol sa bitak na mangkok na tumatagas, kahit sa loob o sa labas man. Sinabi niyang oras na para umalis sila, pero bago pa man sila makalayo, narinig nilang tumatakbo si Pal papunta sa kanila. Sabi niya, nakahabol siya sa tamang oras. Nagulat si Charon dahil hindi niya alam na nasa kuta pala ang tatay niya. Ipinaliwanag ni Pal na ipinatawag siya ng lolo niya, pero mas mahalaga pa roon. Gusto lang niyang makita si Charon bago ito umalis, gusto niyang magpaalam sa kanya ng huling beses. Nabanggit din niya na excited na ang lolo ni Charon sa panig ng nanay niya na makita siya sa kabisera. Sabi ni Charon, excited na rin siyang makita ito at sigurado siyang may nakahandang bundok ng mga regalo ang lolo niya. Napangiti si Pal habang tinatapik ang balikat ng anak at pinag-ingat ito sa kanyang paglalakbay. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa kwarto ni Tel. Ang unggas na ito, nakatanggap ng balita mula sa kanyang mga espiya. Kinumpirma nila na nakaalis na sina Charon at Leo papuntang kabisera. May iba pang impormasyong idinagdag ang mensahero.
Mukhang may pinaplano ang asawa ng pangalawang prinsipe, pero ang sagot lang niya, wala akong pakialam sa kanya. Hindi na kailangang makialam pa. Sa wakas, umalis na rin ang tren at naisip ni Haron na buti naman at nagkataon na. Tinanong niya si Hans kung gaano katagal bago makarating sa kabisera. Sabi ni Hans, mga 6 na oras daw. Dadaan sila sa teritoryong autonomo ng TB. Nagtanong si Charon kung ano iyon at sumingit naman si Leo. Isa itong kakaibang lungsod kung saan ang mga ordinaryong mamamayan ay pwedeng humalal ng sarili nilang alkalde at maunlad ang kalakalan doon. Nagtanong si Charon kung ito ba ang lugar kung saan pinakamaraming pera ang umiikot sa buong imperyo. Kinumpirma naman ito ni Hans. Pera ang katumbas ng kapangyarihan. Doon, malaki ang impluensya nila sa imperyo dahil sa dami ng kanilang yaman. Pinagmamasdan din sila ng mga Panginoon mula sa ibang rehiyon na malamang ay mamatay-matay na sa inggit. Naalala ni Charon na natutunan niya dati na kung minsan, ang mga alipin ay tumatakas mula sa mga malulupit na Panginoon at nagpupunta doon. Sinabi sa kanya ni Hans na sa totoo lang ay maayos ang ugnayan nila sa kuta nila, ang teritoryong iyon ang nagbibigay ng mga misyon. Ito ay mga malalaking misyon para sa kanilang mga kabalyero. Na-curious tuloy si Charon sa lugar na iyon. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, gusto niyang mamasyal doon balang araw. Maya-maya, nagsalita ang announcer ng tren tungkol sa teritoryo. Papasok na sila sa sektor na iyon, at nagpaplano na si Charon na tumakas kapag natapos na ang programa. Sabi ni Leo gusto rin niyang pumunta, pero bigla siyang may narinig. Nakita niyang nagre-react ang kanyang espada. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil kapag nagkakaganito ang kanyang espada, ibig sabihin ay may panganib na malapit. Inisip niya ang lahat ng posibilidad. May isiningit kaya si Rafael na espiya sa grupo nila? Hindi, imposibleng maging ganoon sila katanga. Tapos, naintindihan na niya kung ano ang ibig sabihin nito. Nagmamadali niyang sinabihan si Hans na kontakin agad ang teritoryo. Nalito si Hans at nagtanong kung bakit. Sabi ni Charon wala ng oras para magpaliwanag. Kailangan nilang babalaan ang lahat na may magaganap na pag-atake. Nagsimula ng tumawag si Hans. Napaisip naman si Charon kung paano kaya aatakehin ang isang tumatakbong tren. Makikita ang isang mitsa sa lupa at isang mahabang hanay ng mga bariles ng pampasabog na nakalagay sa riles. Balik tayo sa teritoryo ng TB kung saan nagkakagulo na ang mga tao dahil pinapatay na sila sa taas ng buwis. Umamin ang isang lalaki na nahuli siya sa paglilinis ng maruming pera. Ang galing mo, nagsumbong ka sa sarili mo. Ngayon, nagsisigawan na ang lahat. Lahat sila ay nakatingin sa alkalde para marinig ang sasabihin nito. Pero nakaupo lang ang lalaki doon, mukhang dumadaan sa pinakamalaking problema sa buhay niya. Sabi niya sa sarili, bakit ko ba tinanggap ang posisyong ito? Dapat nag-retire na lang ako pagkatapos ko sa finance. Akala niya ang TB ay magiging isang kaakit-akit na lungsod na puno ng oportunidad kung saan hindi mahalaga ang katayuan sa buhay. Pero sa halip, puro mga ordinaryong tao, mga ngalakal, at mga maharlika lang na walang tigil sa pag-aaway ang nandito. Napakagulo ng lugar na ito. Tapos, may isang lalaking biglang pumasok at isinisigaw ang pangalan ng alkalde. May ibinulong ito sa kanya bago mabilis na umalis. Nagtataka ang lahat kung ano ang napaka-importanteng balita. Tungkol ba ito sa investigasyon sa buwis? Tanong nila. Sumagot ang alkalde na hindi lang ito basta-basta. Hindi ito isang karaniwang bagay lang, nagsindi siya ng posporo sa paraang napakadramatiko. Litong-lito sila at tinanong kung bakit bigla na lang siyang nawalan ng pakialam sa usapin ng buwis. Kinansela ba nila ang investigasyon? Ibinagsak ng alkalde ang balita. Sinabihan ko ang mga inspektor na magsilayas na sila. 5 minuto na ang nakakalilipas, ang tren na papunta sa kabisera ay sumabog. Iyong tren kung saan lulan ang mga apo ng Grand Duke. Biglang tumahimik at natigilan ang lahat sa silid. Tiningnan niya sila na parang mga tanga. Hindi niyo ba naiintindihan? Patay na tayong lahat. Ang apo ng Grand Duke ay nasa tren na iyon. Ang eksena ay napunta kay Charon na nagising at nakita si Hans. Tinanong siya ni Hans kung okay lang siya. Sagot ni Charon, oo, ayos lang ako, habang iniisip ang kalagayan ni Leo. Sinabihan siya na 11 tao ang sugatan. Ang isa na malubha ang lagay ay pumanaw na at may 2 pang patay. 2 tao sa mismong bagon nila ang namatay na lang bigla. Binanggit ni Charon na nagre-react pa rin ang kanyang espada. Tinanong ni Charon si Hans kung nasaan sila. Sagot ni Hans, mga 10 kilometro na lang mula sa teritoryo ng TB. Sabi niya, nakontak na niya sila bago pa man magising ang iba. Papunta na ang mga reinforcement. Sinabi ni Hans kay Charon na gagawa ng paraan ang squad para makakuha ng oras habang tumatakas ng malayo sina Charon at Leo. Tinitigan ni Charon ang talim dahil muling nagre-react ito, ibig sabihin ay malapit lang ang mga umatake sa kanila. Nakita niya ang mga paa nila sa labas ng bintana at sinabi kay Hans, pasensya na pre, pero walang takasan dito. Nagtanong siya kung bakit hindi. At ang sagot ni Charon ay sobrang lamig. Sinisira ng mga tarantadong to ang riles ng tren ng emperador. Literal na pagtataksil ito, hindi tayo tatakbo sa harap ng mga basurang gaya nila. Humarap siya kay Leo at nagtanong, kung kaya pa ba niyang lumaban.
Tumango naman si Leo. Agad na tinaga ni Charon ang mga binti ng isa sa mga umatake sa labas. Sabay, sabing isa lang ang pagpipilian dito. Bumagsak ang lalaki sa lupa, at habang nakatingala siya kay Charon, na tila papatayin siya sa talim ng titig. Ay pinalipad siya ni Charon sa susunod nitong atake habang tinatapos ang sasabihin niya, uubusin natin silang lahat dito mismo. Bumaba ng tren ni Haron, Hans, at Leo, at naisip ni Haron na mas marami sila kaysa sa inaakala niya. Lumabas na rin ang lahat ng mga kabalyero at ngayon, mayroon tayong matinding tapatan na parang sa WWE lang. Sabi ni Hans, lahat sila ay nasa level 3 bituin man lang, at sumang-ayon si Charon, sabay pansin na ang lalaki sa harap nila ay nasa level 6 na bituin man lang. Sinabihan ng pinuno ng mga umatake si Charon na bitawan ang sandata niya, at sumuko na, halatang nag-iba ang boses nito dahil sa mahika. Nangako siya na kapag nakikooperate si Charon, palalayain nila ang mga kabalyero at mga katulong. Naintindihan agad ni Charon. Ang pakay nila. Gusto siyang hulihing buhay. Tinanong niya si Hans kung alam ba nito ang ibig sabihin yon. Sumagot naman si Hans, huwag mong sabihing binabalak mong. Pero pinutol siya ni Charon, syempre, oo. Hindi nila ako pwedeng patayin, pero ako. Kaya ko. Silang patayin. Ano pa bang kailangan ko? Tiningnan siya ni Hans at Leo na parang nababaliw na siya. Sumugod si Charon at agad na pinabagsak ang isang kalaban. Nagmadali na ring lumapit ang lahat. Kabalyero laban sa asasin. Sobrang gulo. Nanang lahat. Sumigaw si Charon na kailangan nilang pasukin ang likurang hanay at ubusin silang lahat ng sabay-sabay. Pero napansin niyang, nag-aalangan ang mga asasin. Sabi niya sa sarili niya, ano? Ako pa ba ang kailangang lumapit sa inyo? Nagreklamo na ang mga asasin na. Wala ito sa kontrata, pero sinabihan sila ng kanilang pinuno na tumabi dahil siya na mismo ang bahala kay Charon. Naisip ni Charon. Sa wakas, panahon na rin, pero biglang tumalon si Hans sa harap niya, kaya nagulat siya ng husto. Sinabihan ni Hans. Si Charon na masyadong delikado ang kalabang ito, kaya umatras muna siya. Sinabihan naman ng pinuno ng mga asasin si Hans na papunta na siya sa kanyang kamatayan, at ngumiti lang si Hans, sabay sabing, tingnan lang natin. Hindi na nag-aksaya ng oras si Hans at sumugod. Sa ere. Naghanda ang asasin at agad silang nagbakbakan. Kung saan-saan tumatalsik ang mga kislap pero nagawa ng asasin na iwasan ang espada ni Hans sa paraang hindi mo maipaliwanag, habang ang tropa natin ay bumagsak sa lupa na parang manika. Pagkauntog ni Hans sa lupa, agad niyang na-realize, teka lang muna, dahil ang pag-iwas na iyon ay masyadong pulido. Tumayo siya at pumasok sa mode na parang detective, sinasabing base sa mga galaw nito, alam na niya kung sino talaga ito. Ang tarantadong ito na nasa level 6 na bituin ay si Hakim, ang kabalyero ng sultana ng Pabar sa loob ng imperyo. Ngayon, heto ang matindi. Ang imperyo at ang sultana ay may kasunduan na hindi maglalaban, dapat ay maayos ang samahan nila. Kaya nagtataka si Hans, bakit ba sa dinami-rami ng tao ay si Charon ang pinupuntirya nyo? Ang sultana at ang pamilya ng Kal ay walang anumang away, pero alam niyang wala siyang makukuhang sagot kung tatayo lang siya doon, kaya kailangan niya itong piliting ilabas. Habang nangyayari to, nababaligtad na ang takbo ng labanan. Ang mga batang amo ay nakakapanibagong nakakatagal sa laban, pero walang oras si Hakim para sa ganitong istorbo. Dumiretso siya kay Hans, kaya napilitan itong dumepensa, at tinanong siya kung may oras ba talaga siyang mag-isip ng malalim sa mga oras na ito. Sumagot si Hans na ang buong formation niya ay gumuho na, tapos bigla niyang inilabas ang buong aura niya kaya tumalsik si Hakim. Pabalik, at nagpantay muli ang laban. Binalaan siya ni Hans na wala nang silbi ang paglaban niya, at dapat na siyang sumuko habang kaya pa niya. Tumingin si Hakim sa paligid, na-realize na ang kanyang pangkat ay naubos na, at sinabi ni Hans sa kanya, makinig ka, pre, kung susuko ka ngayon, kahit papaano ay mabubuhay ka pa. Hindi mo kailangang mamatay. Sa dayuhang lupain ng wala lang. Pero tapat si Hakim sa kanyang tungkulin at sinabing wala siyang interes na kumbinsihin. Ang sinumang ayaw umunawa, kaya tatapusin na lang niya ang kanyang misyon, anuman ang mangyari. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay biglang naging itim at pula, at agad itong nakilala ni Hans. Mga pumutok na ugat ng dugo. Habang nagsisimulang magbago ang kulay ng aura ni Hakim, ipinaliwanag ni Hans na ito ay epekto ng mana backlash. Ibig sabihin, wala talagang balak ang lalaking ito na makaalis ng buhay. Na-realize ni Hans na sa ganitong takbo, hindi lang imposibleng mahuli siya, kundi nasa panganib din ang mga batang amo. Kaya ginawa niya ang gagawin ng sinumang matinong tao at hinayaan ang sarili niyang mana na sumabog ng husto habang naghahanda siyang harapin ang anumang darating. Naging matingkad na asul ang kanyang mga mata habang naghahanda siya, papalapit na si Hakim, at si Hans ay malapit nang mag-mode Super Saiyan nang biglang nakialam si Charon, na mukhang dismayadong dismaya, may sinabi siyang parang ganito, sandali lang. Akala ko pumunta ako rito para pigilan kang gumawa ng gulo, pero mukhang ikaw pala ang nagkakalat dito. Bazar.
Iniwan mo na ba agad ang trabaho mong mag-babysitter? At gulat na gulat si Hans nang makitang umatake si Charon. Seryoso? Nagtataka siya kung ano bang pinaggagawa nito. Sabi lang ni Charon, gagawin ko ang gusto ko. At sumugod siya, sabay pigtas sa buong braso ni Hakim. Oo, literal na binunot niya lang ito ng sobrang kalmado. Agad namang napaatras si Hakim at tinawag na halimaw si Charon. Sagot naman ni Charon, aba, parang papuri yata yan. Salamat na lang. Pero napansin niya na muling nanginig ang kanyang espada. Napagtanto niyang may panganib pa rin, kaya tinanong niya si Hakim kung ano ba talaga ang binabalak nito. Si Hans naman, nakatulala lang habang pilit na iniintindi ang nangyayari. Sabi ni Hakim, wala siyang sama ng loob at humingi pa ng tawad. Litong-lito si Haron at tinanong kung bakit ito humihingi ng paumanhin, biglang nag-alboroto ang mana ni Hakim at agad itong naintindihan ni Hans, kaya sumigaw siya sa buong squad na protektahan si Leo. Si Leo naman, mukhang lutang na lutang. Wala talagang kaalam-alam ang batang to sa panganib, habang ang lahat ay nagkakagulo para iligtas siya. Ginawa rin ni Hans ang parehong bagay para kay Charon, sinalya niya ito sa lupa. Nagulat si Charon, teka, ano bang ginagawa mo? At sinabi ni Hans na isa itong self-destruction spell at nangyayari ito dahil sa sarili niyang kapabayaan, lalong naging magulo ang mana at unti-unti nang naghiwa-hiwalay ang katawan ni Hakim hanggang sa nagkaroon ng isang napakalakas na pagsabog. Dahil dito, hinarang ni Hans ang sarili niya para protektahan si Charon. Pagkatapos, may narinig si Charon na boses sa isip niya na tinawag siyang tanga. Dahil pinatikim niya sila ng sariwang dugo ng kabalyero matapos ang mahabang panahon, gagantihan daw nila siya ng pabor. Nagbabala ang boses na kung ayaw niyang pumutok ang mga mata niya, mas mabuting ipikit niya ang mga ito ng sobrang diin ngayon din. Sa wakas, natauhan na si Sharon at ginising si Hans. Tinanong niya kung gaano ba katagal itong hihilata doon at literal na sinipa pa niya ito. Ang sagot naman ni Hans, teka lang, hinarang ko ang sarili ko para iligtas ka. Wala man lang bang respeto? Pero binuweltahan siya ni Charon, wala naman akong sinabing iligtas mo ko. Muling nagsalita ang boses, kung hindi dahil sa amin, mas malala pa ang nangyari. Napatigil si Charon at naisip, sandali. Saan ba nanggagaling ang boses na yon? Tiningnan niya ang kanyang espada habang patuloy ang boses, sinasabing si Hakim ay siguradong durog-durog na ngayon at dapat pang magpasalamat si Haron. Hindi ito pinansin ni Haron pero patuloy pa rin ang espada. Tinatanong kung nakikinig ba siya. Gulat na gulat si Charon, teka lang, nagsasalita ang espadang to at ang daldal pa masyado. Lumalabas na wala palang kamalay-malay ang bida natin na may bitbit pala siyang ego sword simula pa noong una. Para makita ang pagkakaiba, may pinakitang litrato kung gaano kalaki ang ikalawang pagsabog kumpara sa nauna. Lumipas ang ilang sandali at nagtulungan ang mga sundalo para makalabas sa mga guho. Pero ang tropa nating si Charon, tutok pa rin sa misteryo ng espadang nagsalita. Ang nasa isip niya, sabi nila, ang mga panday na nawawala sa sarili ay nakakagawa ng mga espada mula sa totoong kaluluwa at tila kaya nga ng mga itong makipag-usap. Agad naman siyang binantaan ni Guillotine. Sinasabing kapag inihambing pa siya ni Haron sa isinumpang espadang iyon, pupugutan niya ito ng ulo. Sagot naman ni Haron, kung pupugutan mo ako ng ulo dahil lang doon, bakit mo pa ako iniligtas? Tinawag siyang kaawa-awa ni Guillotine, sabay paliwanag na kung hindi lang niya naubos ang lahat ng magic power niya para iligtas ang buhay nito. Mula sa pagsabog, matagal na sana siyang wala sa mundong ito. May dumating na isa pang kalesa, at agad na naging alerto si Hans, iniisip kung kalaban ba ito, pero sabi ni Charon, hindi, imposibleng mangyari yan. Sumabat naman si Guillotine, nagrereklamo na naubos na ang naipon niyang mahiwagang lakas at pagod na. Pagod na sila. Nagtanong si Charon kung ang tanging paraan lang ba para makabawi sila ay ang pumatay ng mga kaaway. At sabi naman ni Guillotine, pwedeng-pwede ring higupin ang magic mula sa dugo ni Charon kung gusto nito. May isang kabalyerong bumabasa, kalesa at nagpakilala bilang si Captain Eri ng Vigilance Corps ng TB Territory. Agad na nagsalita si Charon, sandali lang. Kung uhaw ka sa dugo ng amo mo, totoong demonyong espada ka nga pala talaga. Nagsimulang magpakilala si Hans habang si Guillotine naman ay asar na asar. Tama na yan, babalik na ako sa loob ng kaluban. Hindi ko na kayang makipag-usap sa tangang to. Sabi ni Charon, mabuti pa nga dahil kailangan mo na talagang tumahimik. Ibinalik niya si Guillotine sa lalagyan habang ipinakikilala ni Hans si Haron kay Eri. Sabi ni Eri, pananagutan ng TB Territory ang pagkakadawit nila sa gulo at sa utos na rin ng mayor. Narito sila para ihatid ng ligtas ang mga miyembro ng pamilya ng Grand Duke. Sabi ni Charon, sige, dahil dyan, marami kaming sugatan kaya kayo na ang bahala sa kanila. Habang sumasakay sa kalesa, makikita si Charon sa likod na punong-puno ng dugo ang katawan. Sabi ni Hans, gusto lang niyang tiyakin ang isang bagay. Sa tingin ba ni Haron, hindi ba dapat bumalik na lang siya sa fortress?
Ang mga bantay at mga kabalyero ay nag-iimbestiga pa rin sa pinangyarihan ng pag-atake, pero sino ang nakakaalam kung kailan sila makakakuha ng resulta? Masyadong maaga pa para isiping wala na ang panganib, sabi ni Charon na hindi ito problema. Nakipag-ugnayan na sila kay Zira bago umalis at paparating na siya rito mamaya. Sabi niya kay Hans na ang problema nito ay masyado itong nag-iisip. Umalis na rin ang mga guwardidya ng imperyo mula sa kabisera kaya wala nang dapat ipanagamba. Pero mas importante sa lahat, gusto niyang malaman ang tungkol sa lalaking nagpasabog sa sarili. Kilala ba siya ni Hans? Kinumpirma ni Hans na oo. Isa siyang 6 na bituin na kabalyero mula sa sultanato ng Pabar na nagngangalang Hakim. Sinuri ito ni Charon at sinabing ang sultanato ng Pabar ay ang kalapit bansa nila sa kabila ng disyerto ng katahimikan sa imperyo ng Silangan, napapaisip siya kung tuluyan na bang nasisira ang kasunduan na huwag mag-atakehan. Lalong nagiging komplikado ang sitwasyon sa bawat segundo. Sumang-ayon si Hans na lumala na ang relasyon ng imperyo at sultanato, pero hindi ganito ang karaniwan nilang estilo. Binigyang diin ni Charon na wala itong pakialam. Ang katotohanang nangyari ito ay sapat ng dahilan para sa isang giyera. Pagkatapos ay tinanong niya si Leo kung sumasang-ayon ito. Sabi ni Leo ay oo, pero ang totoo ay hindi naman talaga siya nakikinig. Nakikitang nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang unipormeng basang-basa ng dugo. Sabi niya na hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sabi ni Charon na naiintindihan niya. Ito ang unang pagkakataon na nakapatay si Leo ng tao. Kaya hindi na ito nakapagtataka. Ang pagbawi ng buhay ay hindi isang bagay na nakasanayan na pero kailangan niya itong lampasan dahil iyon ang ibig sabihin ng mabuhay. Sumang-ayon si Charon at tumingin sa lungsod sabay sabing mukhang napakaganda nito. Sumang-ayon si Hans. Binati sila ng alkalde sa teritoryo at sinabing isang malaking ginhawa na nakarating sila ng ligtas. Gagawin ng teritoryo ang lahat para malaman kung sino ang nasa likod ng pag-ataking ito at syempre, makikipagtulungan silang mabuti sa imbestigasyon ng pamilya Reston. May sasabihin sana siya pero pinutol siya ni Charon at sinabing alam niyang wala silang kinalaman sa pag-atake. Sumang-ayon si Hans at sinabi sa alkalde na si Gren na maaari siyang kumalma. Nabanggit ni Hans na mukhang malaki ang pinagbago ni Gren kumpara noong ministro pa siya ng pananalapi. Sinabi ni Gren na huwag na itong pag-usapan dahil pinagsisisihan niyang tinanggap niya ang sumumpang posisyong ito. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagsasalita sa harap ng mga mararangal na panauhin at sinabihan siya ni Charon na magsalita ng malaya. Mas gusto niyang huwag makinig sa mga formalidad mula sa isang mas nakatatanda. Nagtanong si Gren kung paano siya magsasalita ng parang magkaibigan lang sa isang taong galing sa linya ng dakilang Duke. Sabi ni Charon, ipakita ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagluhod. Teka, hindi. Sabi ni Gren na nagkamali lang siya ng salita at malugod niyang tatanggapin ang kabaitan nito. Sabi ni Charon na mabuti at dapat silang pumunta sa ibang lugar para magpatuloy ang usapan. Nakitang nagsasalin si Charon ng alak para kay Gren habang inilalatag ang kanyang teorya. Inatake sila ng mga smuggler dahil hindi gumamit ang mga sumalakay ng kapangyarihang mahika. Gumamit sila ng mga pampasabog na sumira sa riles, at alam niyang ang mga pampasabog na iyon ay maaaring makuha ng hindi dumadaan sa opisyal na ahensya ng supply ng armas. Kinumpirma ni Gren na totoo ito. Nagpatuloy si Haron sa pagpapaliwanag na ang ahensya ng supply ng armas ay nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng imperyo. Kaya ang pagnanakaw ng kanilang supply ng pampasabog ay halos imposible. Pero paano kung ang mga pampasabog ay ipinuslit galing sa labas ng imperyo? Halimbawa, mga pampasabog na gawa sa sultanato. Naisip ni Gren kung saan ito patungo. Tanging ang imperyo at ang sultanato lang ang may kakayahang gumawa ng dekalidad na mga pampasabog. Nagtanong si Haron kung may mga negosyante ba sa teritoryo ang kasangkot sa puslitang ito dahil maglalagay ito kay Gren sa isang napakahirap na sitwasyon. Nagulat si Gren sa talas ng pangangatwiran ni Charon at inamin na mataas ang posibilidad nito. Sabi ni Haron na kung hindi siya sasang-ayon, maaari siyang ituring nakasabwat at dahil may mga tangang nagpapatakbo ng mga puslitan, napakadali lang maging scapegoat. Sinabihan niya si Gren na tandaan ang isang bagay. Kinakabahang nagtanong si Gren kung ano yon. Lumapit si Charon at sinabing ang insidenteng ito ay nakakasira sa kuta at sa kanyang mga kabalyero. Naisip ni Gren na wala na siyang takas kundi ang masangkot sa pamilya Reston na nagbabalik ng pabor ng 10 beses pero ang galit ay 100 beses. Kung hindi siya makikipagtulungan, tapos na siya. Sinubukang ibahin ang usapan. Tinanong ni Gren kung kumusta ang ama ni Charon. Nagtanong si Charon kung kilala niya ang kanyang ama at sumagot si Gren na syempre, para na silang magkapatid. Sabi ni Charon na ang biglaang pag-arte na ito ay nagpapatunay na isa nga siyang politiko. Pinagpawisan si Gren, pero sinabing ang pag-arte ang pinakaimportanteng bagay para sa mga tao. Biglang pumasok ang assistant ni Gren.
Sabing nakatanggap na sila sa wakas ng tawag mula sa kabisera. Naisip ni Gren na oras na para umalis ang mga guwardiya ng imperyo. Sinabi ng assistant na hindi lang ito tungkol sa mga guwardiya ng imperyo, ang komisyoner ng pambansang serbisyo ng mga. Ang mismong tax commissioner na ang namumuno sa unang special division. Namutla ang mukha ni Gren dahil ang taong ito ay tinaguri ang Demon King. Ang pangalan niya ay si Commissioner Galfrichen ng National Tax Service at natataranta na si Gren. Habang iniisip kung pupunta ba talaga rito ng personal si Gal. Tinanong niya si Karen kung alam na ba nito ang balita at walang pakialam na sumagot si Karen. Sabi niya, mahal na mahal siya ng lolo niya at gagawin nito ang lahat para lang iligtas ang kaniyang apo. Kaya sa madaling salita, paparating na ang maniningil ng buwis at hindi siya nakikipagbiruan. Dumako naman tayo sa kabilang bahagi ng teritoryo kung saan ang mga tao ay tahimik na naglalakad nang bigla silang makakita ng isang buong hukbo ng mga armadong sundalo na nagmamartsa. Sa likuran naman ay nandoon mismo si Gal. Ang mga taong nagtatago sa mga eskinita ay nagbubulungan na mabilis siyang nakarating dahil balitang-balita na tungkol ito sa kanyang pamilya. At kapag pamilya na ang nakataya, hindi nagsasayang ng oras si Lolo. Samantala, pabalik sa opisina ng mayor, nagwawala na ang mga tarantadong miyembro ng Merchant Guild. Tinatanong nila kung bakit biglaan ang tax audit at kung bakit kailangang magsimula agad ngayon din. Hindi raw pwedeng basta-basta na lang silang sorpresahin ng ganoon. Kailangan nila ng oras para itago ang lahat ng kanilang mga ilegal na gawain. Una sa lahat, pati ang sunod-sunuran nilang mayor ay dapat nagbigay sa kanila ng oras para malinis ang kanilang mga kalokohan at ang mas malala pa rito, ang unang special division ang nagsasagawa ng audit. Sila ang pinaka-nakakatakot na makaharap sa ganitong trabaho. Nakaupo lang doon si Gren, iniisip na. Hindi talaga maintindihan ng mga hangal na ito kung gaano sila kabaon sa dusa, kahit binigyan na sila ng lahat ng pagkakataon. Dito na sumingit si Karen para gisingin sila sa katotohanan at ipinaalala sa lahat na hindi lang isang maliit na krimen ang ginawa nila, sinira nila ang mga riles ng tren ng imperyo at inatake ang apo ni Duke Reston. Inatake rin nila ang mga tauhan sa kuta at ginawa ang lahat ng iyon gamit ang mga puslit na pampasabog na malamang ay galing mismo sa kanilang Merchant Guild. Kaya naman, siguro naman ay malinaw na sa inyo kung bakit sumusugod ang mga tax agents ng emperador. Sa wakas ay narealize ng mga negosyante na huli na sila at isa sa kanila, habang sinusubukang isalba ang sarili, ay nagsabing ang ibig lang naman niyang sabihin ay dapat sana'y binigyan sila ng oras para makapaghanda ng maayos. Tinanong ni Karen ang pangalan niya at talagang ibinigay naman ito ng lalaki. Ang pangalan daw niya ay Dumont mula sa Dumont Merchant Guild. Ngumiti lang si Karen at sinabing, ang galing niyan. Sisiguraduhin kong babanggitin ko ang pangalan mo mismo sa lolo ko. Alam mo naman siguro, ang Commissioner ng National Tax Service. Siguradong namutla ang mukha ng lalaki na parang papel, agad-agad siyang bumawi sa kanyang sinabi. Nagmamakaawa siyang maghintay muna para pag-isipang muli ang lahat, pero huli na ang lahat dahil bumukas na ang pinto. Pumasok na ang unang special division. Natigilan ang lahat habang inaanunsyo ni Gal na simula sa sandaling ito, magsasagawa siya ng malawakang tax audit sa lahat ng Merchant Guild. Naabisuhan na ang National Tax Service tungkol dito. May mga ebidensya ng smuggling, pag-iwas sa buwis, at mga nakaw na yaman. Ang mismong emperador ang nag-utos sa investigasyong ito. Nakatingin lang doon si Karen, iniisip na mas bagay sa lolo niya ang uniforme ng sundalo kaysa sa suot ng isang opisyal sa opisina. Sa isang tabi, bumulong si Leo kay Hans at nagtanong kung talagang nakakatakot ba ang unang division. Ipinaliwanag ni Hans na ang unang division ang humahawak sa mga malalaking isda, sa mga higanteng merchant guild, at maging sa mga noble. Dahil mga makapangyarihang tao ang kinakalaban nila, kaya nilang magpakilos ng Imperial Guard kung kinakailangan. Sa madaling salita, ang mga lalaking ito ang mga taxman ng mundo ng Pantasya. Naisip ni Leo na talagang yari ka kapag hindi ka nagbayad ng buwis. Habang nagbubulungan sila, lumapit si Gal kay Karen at sinabing 3 taon na ang nakalipas bago nagtanong kung kumusta na ito. Magalang na sumagot si Karen sa kanyang lolo na maayos naman siya at masaya siyang makita ito. Tinanong siya ng lolo niya kung kailangan ba niya ng gamot pero iginiit ni Karen na ayos lang siya. Pagkatapos ay seryosong nagtanong si Gal kung may suspect ba si Karen. Sabi ni Karen ay wala raw siyang maisip. Ipinaliwanag niya na kung ang mga tito niya ang nasa likod nito, hinding-hindi sila mag-iiwan ng anumang ebidensya. Pero ang nagplano nito ay nag-iwan ng bakas kung saan-saan, na para bang gusto nilang isipin ng lahat na ang Sultanate ng Pabar ang may gawa. Hindi man lang nito sinubukang itago ang kanilang pagkakakilanlan, tinapik ni Gal ang ulo ni Karen at sinabing alam niya kung ano ang gusto nito. Gusto niyang hanapin ang mga salarin ng mag-isa at pagbayarin sila, pero bilang lolo niya, tutol siya sa planong iyon. Hindi naman sa pinagdududahan niya ang kakayahan ni Karen. May talento ang bata, pero malawak ang mundo, at puno ito ng mga halimaw. Isa pa, may mga tao pa rito na naghahanap ng pagkakataon para saktan si Karen, kaya naman, kailangan niyang manatili sa pwesto niya.
Kailangan niyang magtungo sa Kapitolyo bukas ng umaga, ayon sa utos ng emperador. Hayaan na lang sa mga matatanda ang pag-aayos ng gulong ito. Ngumiti si Karen at sinabing mananatili siya rito. Pero nakita agad ng kaniyang lolo na nagsisinungaling siya ng harap-harapan. Literal na nagniningning ang mga mata ni Karen habang nakangiti na parang isang baliw at sa kaniyang isip may binabalak siya. Siguradong hindi mananahimik ang batang to. Lipat tayo sa mansyon ng isang negosyante na nagngangalang H. Ang lalaking ito ay nasa matinding taranta, mabilis niyang isinasakay ang lahat ng gamit sa mga karwahe. Tumatakbo siya sa labas habang sinisigawan ang mga tauhan niya, tinatanong kung bakit hindi pa sila nakakaalis. Sabi nila ay tapos na silang magkarga at tinanong naman siya ng kanyang asawa kung hindi ba talaga siya sasama sa kanila. Sabi niya ay huwag itong mag-alala. Susunod din daw siya agad at habang umaalis ang mga karwahe, nakiusap ang asawa niya na magmadali siya. Noong nakaalis na sila, na-realize ng lalaki na kailangan muna niya silang mailabas doon. Tapos, napansin niya na may nagmamasid pala mula sa bubungan, bumubulong na sinusundan sila at dapat ay walang maging pagkakamali. Ipagpatuloy ang pagmamanman. Balik tayo kay Charon, hating gabi na pero abala ang bida natin sa pagpapakintab sa guillotine nang pumasok si Zira. Ang sabi niya ay hindi siya makapaniwala na nandoon si Charon at naghahasa ng talim alas 7 ng gabi, tinatanong kung balak pa ba nitong gumawa ng gulo. Sumagot si Sharon, tinatanong kung pumunta ba rito si Zira para lang pangaralan siya. Tinitigan siya ni Zira ng sandali bago. Sinabing nandoon lang siya dahil pinagbawalan ng komisyoner si Charon na lumabas. Nagtanong si Charon kung susubukan din ba siyang pigilan ni Zira. Sabi ni Zira ay hindi, nandoon lang siya para ihatid ang utos ng pinuno ng pamilya. Kaya makinig kang mabuti. Sa oras na matanggap niya ang utos na ito, kailangan niyang mahanap ang mga may sala at pagbayarin sila ng dugo sa bawat buhay na kinuha nila at ipakita sa kanila kung ano talaga ang batas ng kuta. Natawa si Charon, sabi niya ay balak na niya talaga itong gawin kahit wala pang utos at malugod niyang tatanggapin ang misyong ito. At agad na naramdaman ni Zira na magiging mahaba ang gabing ito. Lipat tayo sa sumunod na eksena at nandoon na tayo sa bayan. Naglalakad sina Charon at Leo nang magtanong si Leo kung kailangan ba talaga nilang lumayo ng ganito. Sabi ni Charon, kung gusto nilang makita ang impormante, kailangan nilang pumunta kung nasaan ang black market. Sabi ni Leo, sige, ayos lang. Pero bakit daw kailangan siyang magpanggap na alipin? Ang sagot ni Charon ay, dahil ang gupit daw nito ay mukhang demonyo talaga. At saka, kung dalawang batang noble ang maglalakad ng walang kasama, masyadong kahina-hinala yon. Nagtanong ulit si Leo kung bakit siya ang kailangang maging alipin at sumagot si Charon, pre naman, kakasabi ko lang sayo. Habang binabagtas nila ang madilim na eskinita, sabi ni Leo ay nakakatakot ang lugar na to. Sabi naman sa kanya ni